Hello, babe? Yes, babe. I'm on my way na sa rehearsal studio. Ikaw, nasa office ka na ba? Kasalukuyang kausap ni Darling ang kanyang kasintahan na si Dustin sa kabilang linya. Nagmamadali siyang naglalakad ngayon patungo sa studio dahil ngayon ang final practice nila para sa runway na gaganapin mamayang gabi. No, hon. Actually, papunta rin ako dyan. On the way na rin. Biglaan kasi ang pagtawag ni Papa ng meeting. Nandyan daw siya ngayon. Sagot naman ni Dustin. Talaga? Your dad is here? So, kailangan ko palang magpakitang gilas. Don't worry, babe. Gagalingan ko. Hindi ka mapapahiya. Sagot naman ni Darling na ngayon ay nakaramdam ng excitement dahil sa wakas ay makikilala na rin niya ang ama ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Okay, babe. See you later. Drive lang muna ako. I love you. Okay, babe. Ingat ka. I love you. Ilang sandali pa, hindi pa man nakakapasok si Darling sa loob ng studio, ay uminit na kaagad ang kanyang ulo. Natalamsikan siya ng maruming tubig mula sa pinagmamop ng janitor doon. Puti pa naman ang suot niyang damit, kaya naman hindi niya napigilang mapahiyaw sa galit. What the? You're so careless! Wala ka bang mata? Sigaw ni Darling sa matandang lalaki na nabigla rin sa nangyari at yakap-yakap ang kanyang hawak na pang-mop. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman po alam na nariyan kayo sa Hindi mo alam na nasa likod ako? Ang tanga-tanga mo naman. Dapat sa'yo nawawala ng trabaho dahil napakabobo mo. Alam mo ba kung magkano tong suot ko? Kulang pang ang 1 taon mong sasahurin para mabayaran to. Wala kang kwenta. Etong sa'yo. Dala ng matinding galit na nararamdaman ni Darling sa kawawang matandang janitor, nakaya niyang buhati ng balde na may lamang maruming tubig, tsaka walang ano-anong ibinuhos ito sa buong katawan ng matandang janitor. Nang biglang dumating si Dustin. Darling? Sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila, kung saan karamihan ng mga estudyante ay mula sa mayayamang pamilya, nag-aaral si Dustin. Galing siya sa isang pamilyang may pangalan sa industriya ng negosyo. Hindi niya kailanman naranasan ng kakapusan sa buhay. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Ngunit hindi lang siya isang tipikal na mayaman. Matalino rin siya at may pangarap sa sarili niyang pangalan. Samantala, si Lara naman ay kabaligtaran ng buhay ni Dustin. Mahirap lamang siya. At kahit na maganda, hindi niya ginamit ang kanyang itsura para lamang umangat sa buhay. Nagsisikap siya sa pag-aaral. At bilang pantusto sa kanyang matrikula, nagpa-part-time modeling siya. Hindi ito isang marangyang trabaho gaya ng iniisip ng marami. Hindi siya sikat na modelo, kundi isang ordinaryong modelo na tinatawag lamang kung may pagkakataon. Sweetie, tara, coffee, treat ko. Yaya ni Dustin kay Lara na kasalukuyan namang tutok na tutok ang dalaga sa kanyang libro na binabasa. Nasa mini park sila ng campus ngayon dahil parehong tapos na ang klase nilang dalawa. Sweetie, ikaw pala yan. In 20 minutes, back to room na kasi ako. Pinayagan ako ni Ma'am De La Fuente na mag-take ng makeup exam. Hindi naman ako nakaka-attend kaninang umaga kasi super late na ako, kaya ngayong hapon pagbibigyan niya ako. Kahit siguro after na lang tayo magkape, sweetie, okay lang ba? Malambing na tanong naman ni Lara kay Dustin. Oo naman, sure, no worries. Mas mahalaga yan kesa sa gala. Hintayin na lang kita dito. Mahinahong sagot naman ni Dustin kay Lara. Thank you, sweetie. I love you. Wika naman ni Dustin. Ngayon ay 7 buwan na silang magkasintahan. Mahal na mahal ni Dustin si Lara. Kahit na nakakarinig sila ng kung ano-anong panghuhusga mula sa paligid, kesyo hindi sila bagay dahil mahirap lamang si Lara at mayaman si Dustin, hindi nila ito iniinda. Para sa kanila, ang mahalaga ay nagmamahalan sila at masaya sila sa isa't isa. Madalas silang magkasama sa campus. Madalas din silang mag-aral ng sabay. Si Dustin ay laging nariyan upang alalayan si Lara, lalo na sa mga panahong pagod ito mula sa trabaho.
Alam niyang hindi madali ang buhay ng kasintahan, kaya pilit niyang pinaparamdam dito na hindi ito nag-iisa. Hindi rin niya iniisip ang sasabihin ng iba, lalo na ng kanyang pamilya na hindi aprobado sa kanilang relasyon. Dustin, sweetie, minsan naiisip ko, paano kung dumating ang araw na mapagod ka sa ganitong setup? Hindi ko kayang tapatan ng mundo mo. Minsang nabanggit ni Lara habang sila ay nasa isang bench sa campus. Hinawakan ni Dustin ang kamay ng kasintahan at seryosong tumingin dito. Lara, hindi kita mahal dahil sa estado mo sa buhay. Mahal kita dahil ikaw yan. Hindi mo kailangang tapatan ng mundo ko. Dahil masaya na ako sa mundo nating dalawa. Napangiti naman si Lara sa sagot ng binata. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. At sa kabila ng takot niya sa hinaharap, pinili niyang maniwala sa pagmamahal nilang dalawa. Makalipas ang isang taon, nakapagtapos na rin sila sa kursong business management. Ipinagpatuloy ni Lara ang pagmomodelo habang naghahanap ng trabaho. Samantalang si Dustin naman ay kasalukuyang tinetrain ng kanyang ama sa pagiging susunod na CEO ng kanilang kumpanya. Dustin, anak, wala nang ibang magmamana ng mga properties ko, lalo na itong kumpanya, kundi ikaw lamang. Kaya naman ngayon ibabahagi ko na sa iyo lahat ng kaalaman ko tungkol sa pagninegosyo. Wika ni Don Aro sa kanya habang nakaupo ito sa opisina. Tumingin si Dustin sa kanyang ama at bahagyang umiti. Pa, alam kong malaking responsibilidad na to. Pero gusto kong malaman mo na handa ako matuto. Hindi ko lang gustong ipagpatuloy ang negosyo natin. Gusto ko pang palawakin ito. Idol kita eh. Gusto ko rin mamana kung paano mo hawakan yung mga tao na punong-puno ng pagpapakumbaba. Napangiti naman si Don Aro sa sagot ng anak. Yan ang gusto kong marinig. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, anak. Tungkol ito sa tiwala, relasyon sa mga tao, at pagiging matibay sa harap ng pagsubok. Kung gusto mong maging isang mahusay na CEO, dapat mong malaman na hindi laging madali ang desisyon na kailangan gawin. Minsan kailangan mong isakripisyo ang isang bagay para sa mas malaking kabutihan. Tumango naman si Dustin. Alam niyang tama ang sinasabi ng ama at siguradong ito rin ang gustong mangyari ng kanyang ina kung nabubuhay pa ito. Pa, paano mo na pangasiwaan ang lahat ng to sa loob ng maraming taon? Paano mo na itayo ang ganitong kalaking negosyo? Huminga ng malalim si Don Aro at tumingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Nako, hindi madali anak. Maraming beses din ako nabigo. Maraming beses ako nadaya at nawala sa direksyon. Pero isang bagay ang natutunan ko, ang hindi sumuko. Ang negosyo ay parang laro. Pero isang laro na ang puhunan ay pawis, dugo at oras. Hindi sapat ang pagiging matalino. Dapat ay marunong ka rin makitungo sa tao. Ang pinakamatibay na negosyante hindi lang yung pinakamayaman, kundi yung may kakayahang bumangon sa bawat pagkatalo. Napahanga naman si Dustin sa mga sinabi ng ama. Alam niyang marami pa siyang dapat matutunan pero determinado siyang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang pamilya. Pa, salamat sa lahat ng tinuturo mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Gagawin kong maayos ang lahat. Muling umiti si Don Aro at tumayo. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin, anak. Pero tandaan mo rin, hindi lamang negosyo ang mahalaga. Ang pamilya, ang mga mahal mo sa buhay. Sila ang tunay na kayamanan mo. Huwag mo hayaang lumunin ka ng trabaho at makalimutan mo ang mga taong mahalaga sa iyo. Paalala pa ng kanyang ama na siya namang sinang-ayunan niya. Siya nga pala, ang ipapahawak ko muna sa iyo ngayon ay ang ating modeling agency. May mga tauhan na rin ako na mag-guide sa iyo doon. Wala pa ni isa sa kanila nakakakita sa akin. You know, as a CEO, I want to remain mysterious and private. Ikaw na munang bahala doon, anak. I know you can do it. Pumasok sa isip ni Dustin ang maraming posibilidad. Ngayon na ipapahawak na sa kanya ang modeling agency ng kanilang pamilya, alam niyang magiging mas malapit siya sa mundo ni Lara.
Hindi lamang bilang isang kasintahan, kundi bilang isang taong may kakayahang tumulong sa kanyang pangarap. Pa, sigurado ka bang kaya ko na to? Tanong ni Dustin na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam ko may alam ako sa negosyo. Pero ang industriya ng modeling ay ibang-iba sa corporate world. Tumawa naman si Don Aro, tinapok sa balikat ang anak. Anak, walang taong agad na eksperto sa isang bagay. Ang mahalaga ay may tiwala ka sa sarili mong kakayahan. At isa pa, hindi naman kita pababayaan. Nandito lang ako para gumabay sa'yo. Tumango naman si Dustin at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Salamat pa. Gagawin ko ang lahat para hindi ka madismaya. Iyon ang gusto ko marinig. Sagot naman ni Don Aro. At isa pa anak, kung may mga oportunidad para matulungan mo si Lara, gawin mo yon. Hindi lang dahil kasintahan mo siya, kundi dahil karapat-dapat siya. Naginit naman ang pakaramdam ni Dustin sa sinabi ng ama. Alam niya hindi ito nagbibiro. Hindi lang si Lara ang makikinabang, kundi pati na rin ang maraming modelong nangangarap na makilala sa industriya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa opisina ng modeling agency. Mula sa glass wall ng opisina, tanaw niya ang ilang models na nagpa-practice ng kanilang catwalk, habang ang iba naman ay abala sa photoshoot. Hinanap ng kanyang mga mata si Lara at hindi nagtagal ay nakita niya ito nakaupo sa isang gilid. Pinupunasan ng pawis sa noo matapos ang isang shoot. Napangiti naman si Dustin. Hindi pa alam ni Lara na siya na ang bagong mamamahala sa ahensya. Nais niyang ipaalam ito sa tamang pagkakataon. Sa paraan na hindi ito makakaramdam sa kanya na kaya lang siya naroon ay dahil sa kanilang relasyon. Maya-maya lumapit sa kanyang operations manager ng agency. Sir Dustin, welcome po sa agency. Handa na po ba kayo magsimula? Tumango naman siya. Oo, gusto kong makita kung paanong gumagana ang buong sistema. Gusto ko rin makita ang mga taong bumubuo ng ahensyang ito. Nako, napakabuti po ninyong boss, sir. Sabi ng manager sabay turo sa direksyon kung saan naroon ang iba pang mga empleyado. Nang gabing yon, tinawagan niya si Lara. Hello, sweetie? Sagot ng dalaga. Habang pagod, ngunit masaya ang boses. Oh, kamusta ang araw mo? Tanong ni Dustin. Okay naman. Pagod pero masaya. Alam mo ba, ang daming projects ngayon sa agency. Buti na lang at may maayos akong schedule. Sagot naman ni Lara. Napangiti si Dustin. Hindi pa nito alam na siya na ang bagong namamahala sa ahensya. Mabuti naman kung ganon, sweetie. I'm so proud of you. Thank you, sweetie. Sagot naman ni Lara. O siya, magpapahinga na ako ha. Kita na lang tayo bukas. Siyempre, ingat ka at good night. I love you. Sagot naman ni Dustin. I love you too. Sagot naman ni Lara. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa mga papel sa kanyang mesa. Mga reports, schedules ng models, at iba pang mahahalagang dokumento tungkol sa ahensya. Alam niyang marami siyang kailangang aralin at ayusin. Pero sa isip niya, isa lang ang malinaw. Ito ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi lamang bilang isang tagapagmana ng negosyo, kundi bilang isang lalaking handang suportahan ng babaeng mahal niya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa opisina na si Dustin. Gusto niyang lubos na maunawaan ang pagpapatakbo ng modeling agency. Hindi ito tulad ng mga negosyong dati niyang pinag-aralan sa universidad. Ito ay isang industriya ng sining, talento at koneksyon. Kailangan niyang matutunan kung paano itong gumagana. Hindi lang sa aspeto ng kita, kundi pati na rin sa mga taong bumubuo nito. Nasa conference room siya kasamang operations manager at iba pang department heads ng agency. Isa-isang inilahad ng mga ito ang kasalukuyang estado ng kumpanya. Ang mga aktibong proyekto, kasalukuyang roster ng models,
pati na rin ang mga posibleng expansion ng kanilang brand. Habang nakikinig, napansin niyang halos wala siyang nakikitang pangalan ni Lara sa malalaking proyekto. Excuse me? Putol niya sa pag-uulat ng isang executive. Bakit wala sa mga top-tier projects sa Lara Angeles? Nagkatinginan ng ilan sa silid. Ang operations manager ang sumagot. Medyo nag-aalangan. Sir, magaling po si Miss Angeles pero hindi pa siya ganun kasikat eh. Madalas po siya nabibigyan ng mga gigs sa commercial modeling at minor fashion shows pero hindi pa siya nakakasali sa major runways. Muling tumingin si Dustin sa mga papeles sa harapan niya. Alam niyang may talento si Lara. Nakita niya na kung paano itong magtrabaho, kung paano ito magsanay at pagsumikapang mapabuti ang sarili. Bigyan niyo siya ng pagkakataon sa susunod na malalaking proyekto. Utos niya. Gusto kong makita kung paano siya mag-perform sa isang high-profile event. Nag-angat naman ang tingin ng ilan sa mga empleyado. Isa sa mga senior talent coordinators ang nagtanong, Sir, ibig po bang sabihin nito ipupush natin si Miss Angeles bilang isa sa rising models ng agency? Tumango si Dustin. Oo, at hindi lang siya. Gusto ko magkaroon tayo ng programa para sa mga hindi pa ganun kasikat pero may potensyal na models. Mas mabuti kung ang agency natin mismo ang magbibigay ng break sa kanila, kesa puro established names na lang inilalagay natin sa spotlight. Napansin niya ang pagliwanag ng mukha ng ilan sa mga staff. Mukhang marami rin sa kanila ang matagal nang gusto ng pagbabago. Pagkatapos ng meeting, bumaba siya sa studio kung saan nagkakaroon ng isang editorial shoot. Nakatayo siya sa isang gilid habang pinagmamasdan ng mga models na nagpo-pose sa harap ng camera. Ilang sandali pa nakita niya si Lara na papalapit sa backstage. Halatang kakatapos lang ng kanyang session. Napangiti siya habang pinagmamasdan nito. Hindi alam na Lara na siya nang may hawak kayo ng ahensya. Kaya nagdesisyon siyang huwag munang ipaalam dito. Gusto niyang makita kung paano itong kubilos nang hindi ito naiilang sa kanya. Maya-maya pa tumunog ang cellphone ni Dustin. Si Lara ang tumatawag. Nakangiti naman niyang sinagot ito. Sweetie, asan ka? Tanong ni Lara. Malapit lang, sagot niya. Sinadya niya hindi sabihin na nasa loob lang rin siya ng agency. Ikaw, kamusta ang araw mo? Eto, pagod pero masaya. Kanina lang nag-shoot kami. Pero sana mas maganda ang next project ko. Kailangan ko ng mas malaking exposure eh. Napangiti naman si Dustin. Tamang-tama, dahil may plano na siyang gawin niyon para sa kasintahan. Darating din ang pagkakataon mo, sweetie, sagot niya. Sigurado akong malapit na yan. Salamat, sweetie. Sobrang saya ko lang talaga na laging kasama kita sa journey ko na to. Napatingin naman si Dustin kay Lara mula sa di kalayuan. Hindi pa alam ng dalaga, pero ngayon, higit kailanman, nariyan siya, hindi lamang bilang isang kasintahan, kundi bilang isang taong handang sumuporta sa bawat hakbang ng kaniyang pangarap. Sa isip ni Dustin, isang bagay lang malinaw. Ang relasyon nila ni Lara ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito rin ay isang pagsasama kung saan pareho silang magsisikap upang maabot ang tagumpay ng magkasama. Samantala, nang umalis si Dustin sa agency para dumalo sa isang outdoor business meeting, agad na tinipon ng operations manager ang lahat ng model sa studio para ipaalam ang bagong desisyon ng bagong pamunuan. Excited ang karamihan sa kanila, lalo na ang mga hindi pa nabibigyan ng pagkakataong sumabak sa malalaking proyekto. Tumayo ang operations manager sa gitna ng silid at malakas na nagsalita. May malaking pagbabago sa pamamalakad ng agency. Sa utos ni Sir Dustin, magkakaroon tayo ng bagong programa para bigyang pansin ang mga emerging models. Mga hindi pa masyadong kilala pero may malaking potensyal. Nagtinginan ng karamihan, nagbulungan. Halatang sabik sa anunsyong ito. At isa sa unang pagbibigyan ng pagkakataon ay si Lara Angeles. Diretsong sabi ng operations manager. Biglang natahimik ang lahat.
Isang maanghang na tingin ang ibinigay ni Darling, ang pinaka-in-demand na model ng agency. Halatang hindi siya natuwa sa narinig mula sa nag-aanunsyo. Ano? Matigas at madiin ang boses ni Darling nang nagsalita ito. Lahat ng naroon ay napalingon sa kanya. Hindi na bago sa kanila ang ugali ni Darling. Matagal na itong kilala sa pagiging mapagmataas, manipulative, at mahilig apakan ng ibang models para manatili sa itaas. Agad siyang tumayo mula sa kinauupuan niya at lumapit sa operations manager. Bakit siya? Matigas ang tono ng boses nito. Bakit kailangan nating isali sa major runways? Wala pa naman siyang napatunayan. May mga models na nagbulungan na. Halatang inaasahan na nila ang ganitong reaksyon mula kay Darling. Darling, hindi lang naman si Lara. Magkakaroon tayo ng bagong batch ng top models na e-expose sa bagong, bigger projects. Maingat na paliwanag naman ng operations manager, ngunit hindi natinag si Darling. Hindi ako tanga, ani habang tumatawa ng mapakla. Siya ang unang pinangalanan mo. Ibig sabihin, siya ang priority sa batch na yan. Ewan ko lang ha. Pero hindi ba't parang nakaka-insulto sa aming matagal nang nagtatrabaho dito? Bakit niya kailangang sumingit? Nagkaroon ng tensyon sa loob ng silid. Ang ibang models ay halatang naiilang, ngunit ang iba naman ay nagpapakita ng bahagyang kasiyahan. Marami sa kanilang matagal nang hindi gusto si Darling dahil sa pagiging mayabang nito at pagiging competitive sa hindi magandang paraan. Walang sumingit. Madiin ngunit mahinahong sagot ng operations manager. Si Sir mismo ang nagbigay ng desisyon na bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga bagong models na may potensyal. Ikaw, Darling, matagal ka nang nasa spotlight. Hindi ibig sabihin na tinatanggal ka. Gusto lang nilang palawakin ang hanay ng agency. Napairap naman si Darling. Hindi siya sanay na may kasabay sa kinang ng spotlight at lalong hindi siya makakapayag na mag-aagawan ng eksena ni Lara na sa tingin niya ay wala pa namang napapatunayan. Hayaan mo, malamig niya sabi. Ngumiti ng peke. Tingnan natin kung kaya niya makipagsabayan. Pagkatapos ay umalis na siya sa silid. Mataas ang noo ngunit halatang naglalagablab na ang galit sa loob niya. Nang makalabas siya, agad niyang kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Buwisit na Lara na yan. Ayoko magkaroon ng kaagaw sa spotlight, ano? Gawan mo ng paraan. Mula sa likod, hindi niya alam na may ilang models na nakarinig sa kanya. Isa sa kanila ay napailing at bumulong. Mukhang may gulo na namang paparating ah. Habang palayo si Darling, nananatiling tahimik ang mga model sa loob ng silid. Alam na lang hindi matatapos ito ng gano'n na lang. Kilala nila si Darling. Hindi siya basta-bastang papayag na may kaagaw siya sa spotlight, lalo na't siya ang tinuturing na reyna ng agency. At hindi nga nagtagal, bumalik siya sa dressing room. Kasabay ng ilang pang mga models na tila mga alalay niya. Mataas ang tingin niya sa sarili at hindi lingid sa kaalaman ng lahat na mahilig siyang mambuli ng kapwa niya models, lalo na ang mga baguhan. Pagdating niya sa loob, nadatnan niya si Lara na nag-aayos ng gamit sa isang sulok. Napangisi siya nang makita ito. Parang may pumasok na bagong laruan sa kanyang teritoryo. Isang laruan na gusto niyang sirain bago pa man ito maging ganap na banta sa kanya. Uy, Lara! Aniya na matamis ang ngiti ngunit punong-puno ng pangungutya ang tono. Balita ko, ikaw raw ang bagong reyna ng agency natin ha? Nakaka-pressure naman. Napatingin si Lara sa kanya. Halatang nagulat sa kanyang sinabi. Ha? Wala namang ganun. Sagot niya at hindi sanay sa atensyon na tatanggap mula kay Darling. Talaga lang ah. Umikat si Darling sa paligid niya. Parang isang hayop na inaral ang kanyang bibigtamihin. Pero ang sabi ni boss, ikaw ang bagong big thing. Ibig sabihin, may special treatment ka na. Ibig sabihin din, may mga models na naghirap ng matagal dito ang biglang masasapawan.
Napatingin ng ibang model sa paligid. Ang iba'y tahimik na nakikinig. Ang iba naman ay nagbubulungan. Hindi naman sumagot sa Lara. Hindi siya mahilig sa gulo at alam niyang kahit ano pang sabihin niya ay may masasabi at masasabi pa rin si Darling. Ngunit hindi pa tapos si Darling. Nilapitan niya si Lara at pinasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pero alam mo, hindi ko gets kung bakit kanila gustong i-push. I mean, maganda ka naman. Biglang umiti siya ng matamis pero halatang panunuya sa kanyang mukha. Pero masyado kang plain? Ang daming mas deserving kesa sa'yo. Nag-react ang isa sa mga models. Si Jenny na matagal nang naiinis kay Darling. Darling, wala namang sinasabing magiging reyna si Lara. Binigyan lang siya ng opportunity. Ikaw pa rin naman ang top model natin. Ano bang issue mo? Biglang bumaling si Darling kay Jenny at ang kanyang mga mata ay tila nagsisindi sa galit. Ano ulit yon, Jenny? Sino ka para makialam? Mariing sagot niya. Gusto mo rin bang mawala sa agency? Baka nakakalimutan mong isa ka lang extra dito. Namula naman sa hiya si Jenny. Pero hindi na siya sumagot. Alam niyang wala siyang laban kay Darling pagdating sa masamang bunganga nito. Muli namang bumaling si Darling kay Lara. Lumapit sa kanya at sinadyang tapunan ng tubig ang bag na to. Oops, sorry. Niya at kunwari walang malasakit. Masyado yatang makalat dito. Next time, huwag mong ilagay ang gamit mo sa daanan. Napatitig si Lara. Pero pinili niyang magtimpe. Alam niyang iyon ang gusto ni Darling. Ang patulan siya para lumabas na siya ang kontrabida sa kwento. Ikaw, Lara, patuloy ni Darling. Sana ready ka sa larong to. Dahil kung akala mo basta ka nalang tatayo sa entablado at aangat sa industriya natin, pas nagkakamali ka. Muling natahimik ang buong silid. Alam na lang may paparating na mas malaking gulo at si Lara ang bagong punteriya ng pinakamalupit na bully sa modeling agency. Pagkatapos ng insidenteng yon sa dressing room, hindi na umimik pa si Lara. Alam niyang walang saysay makipagtalo kay Darling. Lalo na't kilala niya itong mahilig manggulo at manlait ng kapwa. Sa halip, nagpatuloy na lang siya sa kanyang trabaho at tinapos sa mga natitirang shoots para sa araw na iyon. Habang nagpapalit siya ng damit sa backstage, ilang mga kasamahan niya ang lumapit. Lara, ayos ka lang ba? Ang sugit talaga ni Darling, ano? Tanong ni Jenny na halatang naiinis pa rin sa nangyari kanina. Napangiti na lamang si Lara at pilit na tinatago ang pagod at inis na nararamdaman niya. Okay lang ako, sanay na rin naman ako sa ugali niya. Hay nako, ewan ko ba kung bakit hindi pa natatanggal yan si Darling dito. Akala mo kung sino kung umasta. Singit naman ang isang model na si Trina. Hindi na lang sumagot si Lara. Mas pinili niyang manahimik. Lalo na't wala rin namang patutunguhan kung sasabayan niya ang init ng ulo ni Darling. Isa pa, ayaw na rin niyang dagdagan ng stress ni Dustin. Hindi niya alam kung bakit pero parang ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Sa loob-loob niya gusto niyang umuwi, magpahinga at kalimutan ang nangyari. Ngunit kahit anong gawin niya, may kutob siyang hindi pa tapos ang drama ni Darling. Kinaumagahan, isang masiglang bulong-bulungan ang bumalot sa buong agency. Magpapakilala na raw ang bagong boss natin. Excited ang lahat, lalo na ang mga model sa gustong mapansin. Samantala si Lara naman ay naguguluhan sa sarili. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Mas lalo pang bumibigat ang pakiramdam niya nang mapansin ang kakaibang sigla ni Darling. Oh, Lara, kabado ka yata? Sarkasikong tanong ni Darling habang nagpapanggap na mabait. Baka naman hindi ka sanay sa mga bigating boss. Nginitian lang siya ni Lara at hindi sumagot. Alam niyang mas mabuting wag nang patulan si Darling. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang dumating ang operations manager at tinawag silang lahat sa conference hall. Okay girls, the moment you've been waiting for. Meet
Our new boss. Napangiti si Darling at nag-ayos agad ng buhok. Siguradong siya ang unang mapapansin. Pero hindi niya inakala ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang pamilyar na figura ang pumasok. Matangkad, gwapo, at may magandang tindig. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Si Dustin. At bago pa man siya makapag-react, lumapit ito sa kanya. At sa harap ng lahat, malambing siyang hinalikan sa noo. Para itong pasabog ng bomba sa buong kwarto. At si Darling, hindi makapaniwala sa nakita. Nanginginig ang kamay niya sa sobrang galit at inis. Ano? Bakit siya hinalikan ni boss? Buwisit talagang babaeng yan. Matapos ang hindi inaasahang eksena kung saan nilalikan ni Dustin si Lara sa noo sa harap ng lahat, nagmistulang sunog na tuyot na kahoy ang chismis sa buong agency. Lahat ay nagbubulungan. Hindi makapaniwala na si Lara, ang tahimik, simpleng modelo ay kasintahan pala ng bagong boss na si Dustin. Samantala si Darling ay nagingit-ngit naman sa galit. Hindi siya makapaniwala na si Lara na matagal niya nang kinukutsa at minamaliit ang naging sentro ng atensyon ng lalaking gusto niyang makuha. Hindi niya ito matanggap at doon nagsimula ang tunay niyang laro. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw ay may plano na si Darling. Ginamit niya ang kanyang impluwensya sa mga staff at co-models para simulan ng pagpapahirap kay Lara. Habang nasa dressing room si Lara at inaayos ang kanyang buhok para sa isang test shoot, biglang napansin niyang nawawala ang kanyang heels, ang eksaktong pares na kakailanganin niya para sa shoot. Ano ba yan? Kanina lang nandito yun na. Taranta niyang sabi habang hinahalughog ang paligid. Ay, Lara, hanap ka ng hanap. Baka naman hindi mo dinala. O baka naman hindi mo afford bumili ng bago. Sarkastikong sabi ni Darling na nakangising lumapit kasama ang dalawa niyang alipores na sina Mika at Joyce. Alam na Lara ang ibig sabihin ng tono nito. Pero sa halip na patulan, naghanap na lamang siya ng ibang sapatos na pwedeng gamitin. Ngunit hindi pa doon natatapos ang panggigipit. Sa mismong shoot, habang naglalakad si Lara papunta sa harap ng kamera, biglang may sumabutahe sa kanyang damit. Isang strap ng kanyang dress ang biglang naputol, dahilan para muntik siyang mapahiya sa harap ng lahat. Buti na lang ang pabilis siya nakahawak sa tela at agad na natakpan ng sarili. Oh my God, Lara! Ang cheap naman ng dress mo. Hindi mo malang inayos? Sabat ni Darling habang kunwaring nag-aalala. Ngunit baka sa kanyang mukha ang pangungutya. Napatingin ng ibang models ngunit walang gustong magsalita. Alam na lang si Darling ang may pakana pero wala silang lakas ng loob na kontrahin siya. Pilit naman na inayos na Lara ang sarili. Ngumiti sa photographer at itinloy ang shoot na parang walang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon magiging huli. Ilang araw ang lumipas at mas naging garapal ang panggigipit ni Darling. Tuwing lunch break, sinisigurado niyang walang nauupuan si Lara sa cafeteria. Mukhang wala ngang space dito, Lara. Sayang, baka doon ka na lang sa labas kumain. Aniya sabay irap, habang ang iba niyang alipores ay kinikindatan siya. Noong isang beses naman, ay nag-request ng fresh face para sa isang high-end campaign. Si Lara ang napili ng photographer. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, nagawa na ni Darling na impluwensyahan ng client na siya ang piliin imbes na si Lara. Ay, si Lara? Baka hindi niya kayanin. Mas bagay sa akin ang concept ninyo. Sophisticated, elegant, at hindi pang baguhan. Mapanuyang sabi ni Darling sa client. Kahit hindi ito sigurado ay napilitang palitan si Lara. At ang pinakamasakit, nang matapos ang isang group shoot kung saan kasama si Lara, palihim na nag-utos si Darling sa stylist na tanggalin ang pangalan ni Lara sa listahan ng featured models. Nang mailabas ang official campaign, laking gulat na Lara na makita niyang kahit isang picture niya wala sa final cut. Hindi niya alam kung paano pero sigurado siyang may kinalaman si Darling dito.
Ngunit sa kabila ng lahat ng pambubuli, nanatiling kalmado si Lara. Hindi niya kayang ibaba ang sarili sa antas ni Darling. Hindi pa niya sinasabi kay Dustin ang tungkol dito. Ngunit alam niyang darating ang araw na hindi na siya mananahimik. Matapos ang isang nakakapagod na linggo sa agency, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Dustin at Lara na magkasama ng walang iniintinding trabaho. Pinili nilang mag-date sa isang pribadong restaurant na may magandang tanawin ng lungsod sa gabi. Habang nag-aabang ng kanilang order, hindi na napigilan ni Lara ang matagal niya nang gustong itanong. Dustin, malumanay niyang simula habang nilalaro ang baso ng tubig sa harapan niya. Sagot ni Dustin na nakangiti habang pinagmamasdan siya. Bakit hindi mo agad sinabi na ikaw pala yung bagong boss namin? Diretso niyang tanong habang tinitingnan nito sa mata. Napakamot naman sa batok si Dustin at bahagyang natawa. Plano ko naman sanang sabihin kaagad. Kaso, gusto ko munang obserbahan kung paano ka sa trabaho. Ayoko namang isipin ng iba na may favoritism ako. Gusto ko rin sanang makita ka kung paano ka makisama sa mga katrabaho mo. Napaisip naman si Lara. So, nakita mo na. Tumango naman si Dustin tsaka hinawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. Oo, at lalo kitang hinangaan. Bahagyang namula si Lara. Nakakainis ka pa rin, alam mo ba yun? Pabirong sabi niya, sabay irap. Pero halata naman ang ngiti sa kanyang labi. Natawa naman si Dustin. Alam ko, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ikaw ang gusto ko. At kung may problema man ng iba dyan, problema na nila yon. Napalambot ang puso ni Lara dahil sa sinabi ng nobyo. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang pag-unawa ni Dustin sa sitwasyon niya sa agency. Salamat. Mahina niyang sabi sabay pisil sa kamay nito. Habang kumakain sila, mas naging magaan ang usapan. Tila sandaling nakalimutan nila ang mga problema sa trabaho. Ngunit sa likod ng isip ni Lara, alam niyang kailangan sabihin kay Dustin ang ginagawa ni Darling sa kanya. Hindi na rin naman sinabi o kunuwento ni Lara kay Dustin ang nangyari sa pagitan nila ni Darling dahil ayaw din naman niyang lumabas pang sumbongera. Gusto niyang marating ang tagumpay ng hindi iniisip ng lahat na nadaan lamang yon sa palakasan portion dahil sa nobyo niyang may-ari ng agency na si Dustin. Kaya naman, binaliwala na lamang niya ito at sinantabi na lamang. Samantala, dumating ang araw ng event para sa mga modelo ng agency. Isa itong marangyang fashion gala kung saan may mga impitadong VIPs, investors at kilalang personalidad sa industriya. Lahat ay abala sa paghahanda. Ang mga modelo ay nakaayos na. Ang production team ay nasa backstage at ang mga ilaw ay naglalaro sa magagarang disenyo ng stage. Isa si Lara sa mga napiling rumampa sa pangunahing segment ng event, bagay na ikinainis ni Darling. Alam niyang palaging pinapansin ni Dustin si Lara at ngayon, lalo siyang nababahala na baka tuluyan siyang mawala ng puwang sa mata ng bagong boss. Akala niya kung sino siyang malinis. Bulong pa ni Darling sa mga kapwa niyang inggiterang modelo. Hindi niya alam kung sinong kalaro niya. Plano niyang sirain si Lara sa mga mata ni Dustin. Gagamit siya ng mapanirang chismis at isang maingat na setup para palabasin na marumi at mababang uri ng dalaga si Lara. Habang abala ang lahat sa event, nakipag-usap si Darling sa isang lalaking middle-aged businessman na imbitado rin sa gala. Isa ito sa mga investors ng agency at kilala sa pagkahilig sa magagandang babae. Sir, may ipapakilala ako sa iyo. Malanding sabi ni Darling habang inaabot ang isang baso ng alak sa lalaki. Kilala mo ba si Lara? Yung isa sa main highlight kanina? Alam mo ba, game daw siya sa kahit anong deal. Basta may kapalit. Napataas ang kilay ng lalaki. Talaga? Oo naman. Sagot ni Darling, kunwaring pabulong. Kaya nga siya nakapasok dito, di ba?
May mga backer siyang matanda. Hindi mo ba napansin kung paano siya laging may special treatment? Nagka-interes ang lalaki sa sinabi ni Darling. Mukhang maganda yung ideya mo ah. At maganda siya, at mukhang sariwa pa. Kailan ko ba siya pwedeng tikman? Napangiti naman si Darling sabay bulong ng kanyang plano. Makalipas ang ilang sandali, habang si Lara ay nasa backstage at naghahanda para sa kanyang runway, lumapit sa kanyang isang assistant. Miss Lara, may naghahanap sa'yo. Importanteng guest daw sa event. Nasa VIP lounge siya. Gusto ko makausap saglit bago ka rumampa. Bagamat nagtataka tumango si Lara, alam niyang madalas ay may investors na gustong makausap ang models para sa posibleng endorsements. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Pagdating niya sa VIP lounge, inabutan niya roon ang matandang negosyante, ang parehong lalaking sinabihan ni Darling. Good evening, Miss Lara. Bati nito na nakangisi. Napakaganda mo pala sa malapitan. Medyo asiwa naman si Lara pero magalang siyang ngumiti. Salamat po, sir. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ngumisi naman ang matanda tumayo tsaka lumapit sa kanya. Alam mo, matagal na kitang gustong makilala. Sayang, hindi agad tayo nagkausap noon. Napalunok naman si Lara, lalo na nang maramdaman niyang tila may kakaibang intensyon ng matanda sa paraan ng pagkilos nito. Pasensya na po sir pero kailangan ko nang bumalik sa backstage. Sabi niya, pero bago pa siya makaalis, bigla siyang hinawakan ng matanda sa kamay. Huwag ka namang mataray, bulong nito. Alam ko namang hindi ka mahirap kausap. Gusto lang kitang bigyan ng magandang oportunidad. Nang maramdaman ni Lara ang mahigpit na pagkakahawak nito, agad niyang binawi ang kamay niya. Pasensya na po pero may trabaho pa ako. Sa kabila ng masayang selebrasyon ng event, may isang madilim na plano ang unti-unting nabubuo sa backstage. Si Darling na matagal nang naiinggit at galit kay Lara ay handa nang ipatupad ang kanyang masamang balak. Gusto niyang sirain ang reputasyon ng dalaga at ipakita kay Dustin na hindi ito kagalang-galang. At ang pinakamagandang paraan para gawin yon ay sa harap ng maraming tao. Maya-maya pa may kung anong biglang tinurok ang matanda kay Lara na nagdala ng matinding init sa katawan ng dalaga. Napansin ito ng matanda at lumapit sa kanya, tsaka hinihimas ang kanyang balikat. Lara, mukhang hindi ka komportable. Huwag ka mag-alala. Andito lang ako para sa'yo. Nagpumilit si Lara na tumayo, pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Nakatingin lang siya sa matanda at hindi alam kung paanong makakatakas. Sir, anong nangyayari sa akin? Mahina niyang bulong. Hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, hinawakan niya ang baba ni Lara at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. At bago pa makaiwas ang dalaga, mariin na siyang hinalikan ng lalaki. Sa labas naman ng event hall, kasalukuyan nagsasalita ang host ng event nang biglang magbago ang screen sa LED monitor sa stage. Mula sa orihinal na slideshow ng mga modelo, biglang lumitaw ang isang live video feed, ang eksena sa VIP lounge. Lahat ng panauhin, modelo at staff ay natigilan ng makita sa malaking screen si Lara na hinahalikan ng matandang negosyante. Nagkaguluhan ang mga tao. May mga napatakip ang bibig, may mga napatingin naman sa isa't isa, at may ilan pang bulong-bulungang nagsimula. Ano to? Si Lara ba yan? Diyos ko, may relasyon pala sila ng investor? Akala ko mabait yan, pero mukhang iba naman palang paraan para sumikat. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang dumating, si Dustin. Kakapasok lang niya sa event nang mapansin niyang tila may kaguluhan sa loob. Nang makita niya ang monitor, nanlaki ang kanyang mga mata. Kitang-kita niya ang kasalukuyang nangyayari kay Lara. Nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. Sa paningin ng lahat,
Parang nakikipaglaplapan si Lara sa isang matandang lalaki at hindi man lang ito lumalaban o nagpupumiglas. Hindi niya alam kung paano siya ang magre-react. Sa isip niya, ano to, Lara? Totoo ba to? Habang nagkakagulo ang buong hall, isang tao ang nakangising nakamasid sa tabi, si Darling. Mission accomplished, bulong niya sa sarili. Matapos ang nakakagimbal na eksena sa event, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang dating masayang selebrasyon ay biglang nauwi sa iskandalo. Lahat ng araw na iyon ay nagulungan. Nagpalitan ng tingin at ang iba ay tahimik na lang na umalis. Ngunit hindi si Dustin. Galit na galit siyang tumayo sa entablado at inutusan ang lahat ng staff at bisita na lisanin ang lugar. Umalis na kayong lahat. Wala nang event na magaganap. Madiin niyang sigaw. Isa-isang nagsialisa ng mga tao. May ilan pang pasulyap-sulyap kay Lara na ngayon ay wala pa rin sa sarili. Nakaupo ito sa VIP room kasamang matandang negosyante na may kasuklam-suklam na ngiti sa labi. Nagmamadaling tinungo ni Dustin ang VIP room at pagpasok niya agad niyang hinanap si Lara. Doon niya nakita ang dalaga. Namumutla, nakatulala, at tila ba wala sa sariling nakatingin sa kawalan. Lara! Tawag niya, pero hindi siya sinagot nito. Ang dating matapang at masayahing si Lara ay parang batang naliligaw. Hindi niya alam ang gagawin. Biglang tumawa ang matandang negosyante. Oh, nandito na pala ang boyfriend mo. Nag-aapoy ang dugo ni Dustin. Mabilis siyang lumapit at bago pa makapagsalita ang matanda, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Napasubsob ang matanda sa sahig. Pero imbes na matakot, pinahid lang nito ang dugo sa gilid ng kanyang labi at ngumisi. Mukhang nasaktan kita, iho. Pero bakit ka ba nagagalit? Matagal naman na kaming may relasyon ng girlfriend mo, diba? Napatingin si Dustin kay Lara. Umaasang itatanggi nito ang sinabi ng matanda. Ngunit nanatiling tahimik si Lara. Tila hindi mo lang naririnig ang kanilang usapan. Lara! Muling sumigaw si Dustin. Sabihin mo sa akin na hindi totoo tong sinasabi ng hayop na to. Bigla namang sumabat si Darling na kunwaring may simpatya sa kanyang boses. Sir Dustin, pasensya ka na pero tama si Sir. Matagal na silang may relasyon. Maraming beses ko na silang nakikita magkasama. At ngayon lang sila na-booking sa publiko. Lalong nagdilim ang panginingin ni Dustin. Lara, magsalita ka naman. Pero nanatili itong tahimik. Hindi man lamang makakilos. See? Hindi man lamang siya makasagot. Dagdag pa ni Darling. Nagkukunwaring nalulungkot. Siguro dahil guilty siya. Halos sumabog naman ang dibdib ni Dustin sa sakit at galit. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang makita si Lara sa ganoong sitwasyon o ang katotohanang hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili niya sa harap niya. Hindi ako makapaniwala. Mahina niyang bulong at nanginginig ang kanyang kamao. Lara, akala ko kilala na kita. Dahil hindi pa rin sumasagot ang dalaga, isang matalim na tingin ang ibinigay ni Dustin kay Lara bago siya tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Habang papalayo siya, hindi niya napansin ang luhang pumatak sa mata ni Lara. Ang kaisa-isang senyales na gusto nitong magsalita, ngunit hindi niya kaya. Mula ng gabing yon, hindi na nagdalawang isip si Dustin. Galit siyang nag-utos sa HR na agad tanggalin si Lara sa trabaho. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Hindi siya nakinig sa anumang opinyon. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay pinatawag na ni Don Araw ang anak sa opisina nito. Dustin, sigurado ka ba sa desisyon mong tanggalin si Lara? Tanong ng kanyang ama. Habang nakasandal sa upuan at may mabigat na titig sa kanya. Hindi naman nag-atubili si Dustin. Pa, ayokong pag-usapan yan. Alam kong nakita ko.
Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Hindi ko na siya gustong makita pa sa agency. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Amina from Haro, Leyte, Rosalina Herrera, at Marie Rabanes from Dubai. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Napabuntong hininga naman si Don Aro. Alam kong may galit ka. Pero minsan, hindi lahat ng makikita ng mata mo ay totoo. Kaya huwag kang magpadalos-dalos, anak. Kausapin mo muna siya. Ngunit umiling si Dustin. Wala na akong pakaalam pa. Tapos na. Alam ni Don Aro na matigas ang ulo ng anak niya. Kaya kahit gusto niyang pigilan ito, alam niyang wala ring magagawa. At base sa pagkakakilala ng Don kay Lara, alam niyang hindi niya kayang gawin ni Lara sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Lara ay nagising ng may matinding kirot sa ulo at mabigat ang katawan. Pakiramdam niya ay may kung anong kakaiba, ngunit hindi niya agad maalala ang nangyari. Nang tumayo siya mula sa kama, napansin niyang nasa kanyang kwarto siya. Pero paano? Hindi niya na maalala kung paano siya nakauwi. Pinilit niyang alalahanin ang mga nangyari sa event at unti-unting bumalik sa kanyang isipan ng matandang negosyante. Ang nakakakilabot nitong ngiti at ang kakaibang init na nararamdaman niya sa kanyang katawan bago siya tuluyang nawala ng kontrol sa sarili. Oh my God! Napalapat ang kanyang kamay sa bibig. Anong ginawa nila sa akin? Nagpapanik siyang bumangon at kaagad na kinuha ang cellphone niya. Ngunit bago pa man siya makatawag kay Dustin, sunod-sunod na ang mensahe at missed calls mula sa kanyang kaibigan. At ang nakakapanlumo, isang mensahe mula sa HR agency. Lara, effective kaagad ang termination mo. Huwag ka nang pumasok. Nanghina ang tuhod ni Lara at napaupo sa kama. Ano? Paano? Nanggidbal siya nang malaman mula sa mga kaibigan ang kumalat na iskandalo. Ang buong industriya ng modeling ay pinag-uusapan siya ngayon. Ang larawan ng paghalik sa kanya ng matanda. Ang sinadyang pagpapalabas nito sa screen. At ang pag-alis ni Dustin mula sa event matapos makita ang lahat. Lahat ng ito ay nasa social media. Hindi niya napigilang umiyak. Hindi totoo yun. Hindi ko ginusto yun. Mabilis siyang nagbihis at nagbadaling pumunta sa agency. Hindi siya papayag na basta nalang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Lalong-lalo na ang tiwala ni Dustin sa kanya. Kailangan niya makausap si Dustin. Pagdating niya sa opisina, hindi na siya pinapasok ng receptionist. Lara, sorry. Pero may utos na si Sir Dustin na hindi ka na pwedeng pumasok dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Giit niya. Sa puntong yon ay bumukas ang elevator at lumabas si Dustin. Nakapamulsa at may matigas na ekspresyon sa mukha. Napalingon siya kay Lara. Ngunit agad niya itong nilagpasan. Dustin? Habol ni Lara. Ngunit hindi siya nilingon ng binata. Dustin, pakinggan mo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Wala akong maalala. Nanginginig ang kanyang boses. Napahinto naman si Dustin at dahan-dahang bumaling sa kanya. Sa ilalim ng malamlam niyang titig ay may apoy ng galit. Wala ka maalala? Anas niya na puno ng hinanakit. Lara, nakita ko mismo ang ginawa mo. Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi ko ginusto pakikipaghalikan na yon. Wala akong kontrol sa sarili ko.
Sa tingin ko may ginawa sila sa akin. Ngunit tumawa lamang si Dustin, mapait at puno ng hinagpis. Ganun ba? Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi ka lumaban? Bakit wala kang ginawa? Napakagatlabi naman si Lara. Hindi ko alam. Basta parang bigla lang ako nawala ng kontrol sa katawan ko. Ngunit hindi na nakikinig si Dustin. Tama na, Lara, ayoko na. Napaatras sa Lara. Ano? Anong ibig mong sabihin? Diretso niyang tinitigan si Dustin at ang kanyang malamlam na mata ay puno ng lungkot at galit. Tapos na tayo. Parang binubuhusan ng malamig na tubig si Lara. Dustin, huwag naman. Pakiusap. Ngunit hindi ito nagbago ng desisyon. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Kahit anong paliwanag mo, hindi ko kayang kalimutan ang nakita ko. Wala nang babalikan pa. At bago pa siya makasagot, lumakit ng palayo si Dustin. Tuluyan na siyang iniwan. Napaupo si Lara sa sahig at humahagulhol. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pangalan sa industriya. Wala na ang lalaking mahal niya. At higit sa lahat, wala siyang laban. Wala nang natira kay Lara sa syudad. Ang pangalan niya sa industriya ay nasira. Ang trabaho niya ay nawala. At ang lalaking minamahal niya ay tuluyan na siyang itinakwil. Masakit, ngunit wala siyang magawa. Kahit napilitin niyang ipaliwanag ang sarili niya, hindi na makikinig si Dustin. Nang gabing yon, mag-isa niyang nag-impake ng kanyang gamit. Walang balita mula kay Dustin. Walang tawag. Walang kahit anong pag-aalala mula rito. Para bang sa isang iglap, naging estranghero siya sa lalaking minsang nangako ng pagmamahal. At ang pinakamasakit, alam niyang may nangyari sa kanilang dalawa. Sa kanyang puso, inakala niyang mas lalong titibay ang relasyon nila dahil doon. Ngunit sa huli, parang wala rin pala yung halaga. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napansin ng lahat kung paanong palaging nakadikit si Darling kay Dustin. Sa bawat event ng modeling agency, laging nasa tabi niya ang dalaga. Laging nagpapapansin, laging nag-aalok ng tulong at laging nagpapakita ng labis na pag-aalaga. Sa una, hindi ito pinansin ni Dustin. Sa kabila ng matinding sakit at galit na naramdaman niya kay Lara, hindi pa niya naiisip ang pumasok sa bagong relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging madalas na ang presensya ni Darling sa buhay niya. Kapag may inuman ng mga kasamahan niya sa trabaho, si Darling ang laging nasa tabi niya. Nagbibigay ng atensyon na hindi niya naramdaman kay Lara noon. Dustin, bakit hindi mo subukang kalimutan siya? Malambing na bulong ni Darling isang gabi habang magkasama sila sa isang private gathering. Hindi ka karapat-dapat sa isang babaeng tulad niya. Masyado kang mabuti para sa kanya. Muling bumalik sa isip ni Dustin ang eksenang nakita niya noon. Ang halikan ni Lara at ang matandang lalaki sa event. Muli siyang nagalit. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang parang may unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya sa piling ni Darling. Hanggang sa isang gabi sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumapit si Darling at hinawakan ang kamay niya. Dustin, andito lang ako. Hindi kita iiwan. Tumingin si Dustin sa mga mata ni Darling. Wala siyang sinabi, ngunit hinayaan niyang mangyari ang mga sumunod na sandali. Hanggang sa isang araw, isang malaking balita ang lumabas. Sila na. Nagkaroon ng bagong pag-ibig si Dustin, ngunit hindi niya alam. Ang bagong relasyong ito ay puno rin ng kasinungalingan. Panlilin lang at mga lihim na balang araw ay magpapabagsak sa kanya. Nang makarating kay Don Araw ang balitang si Darling na ang bagong kasintahan ng kanyang anak, hindi siya napanatag. Alam niyang may mali. May kung anong hindi siya mapakali tungkol sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumabagabag sa kanya tuwing naiisip niya ang tungkol kay Darling. Bukod pa rito, hindi niya rin gusto ang paraan ng pagtrato ni Dustin kay Lara. Alam niyang mabilis nagdesisyon ng anak dahil sa matinding galit
At ngayon mukhang isang panibagong pagkakamali na naman ang kanyang ginagawa. Dahil dito nagpa siya si Don Aro na gumawa ng isang plano. Magpapanggap siyang isang janitor sa modeling agency. Sa ganitong paraan, makikita niya mismo kung anong klaseng tao si Darling, kung paano itong kumikilos sa likod ng mga mata ni Dustin, at kung paano siya nakikisama sa iba. Sakto naman, may business trip si Dustin sa Japan sa loob ng 3 linggo, kaya walang makakahadlang sa kanyang plano. Kinabukasan, maagang dumating si Don Aro sa modeling agency. Suot ang simpleng uniforme ng isang janitor, polo na may logo ng agency at kulay abong slacks, at isang cap na itinago sa karamihan sa kanyang mukha. Hindi siya nakilala ni naman. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ng paligid. Nakita niya kung paanong trenato ang ibang empleyado, kung paano ang takbo ng trabaho, at higit sa lahat, kung paanong kumilos si Darling. Sa unang tingin ay mukhang perpekto ang dalaga. Maganda, maamo, laging nakangiti. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay nito. Hoy, ikaw! Ang bagal mong maglinis ha! Hindi mo pa alam na bawal ang maruruming sahig sa isang high-class agency tulad nito? Mataray na sigaw ni Darling sa isang bagong empleyadong naglilinis ng hallway. Gusto mo bang mapalayas ka agad? Tahimik lang nanonood si Don Aro mula sa gilid. Hindi ito napansin ni Darling, pero kitang-kita niya kung paano nito pinagmalupitan ang mga mas mabababang ranggo sa agency. Maya-maya, dumaan ang isang kapwa modelo ni Darling, si Ina. Mukhang mas sikat ito ngayon at maraming proyekto, dahilan para mag-init ang ulo ni Darling. Oh, Ina, congrats ah! Ang dami mo ng projects ngayon. Wika ni Darling pero ramdamang pait sa kanyang tono. Buti ka pa. Pero ingat ka lang. Baka masyado kang lumipad. Baka mahulog ka rin bigla. Alam na Don Aro ang ganitong klase ng ugali. Isa itong taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Isang taong handang gawin ang lahat para manatili sa itaas. Lumipas ang ilang araw at mas lalong lumakas ang hinala ni Don Aro. Halos lahat ng tauhan sa agency ay tila may takot na kay Darling. Ang mga staff, ang mga kapwa modelo, kahit ang mga boss ay nag-aalangan sa kanya. Ano nga ba ang tunay na ginagawa ng babaeng ito sa likod ng ngiting pinapakita niya kay Dustin? Sa loob ng ilang araw na pagtatrabaho bilang isang janitor sa modeling agency, mas lumakas ang kutob ni Don Aro na hindi mabuting tao si Darling. Ngunit kahit anong obserbasyon niya, wala pa siyang matibay na ebidensyang sabihin kay Dustin na nagkamali ito ng piniling babae. Isang umaga habang nagwawali si Don Aro sa hallway ng agency, dumaan si Darling kasama ang dalawa niyang kaibigang modelo na kapwa sanay sa pang-aapi ng iba. Diyos ko, tingnan mo yan. Bulong ni Darling sa mga kasama habang nakataas ang kilay. Ang dumi-dumi na nga ng sahig, hindi pa marunong maglinis ng maayos. Huminto siya sa harap ni Don Aro at saka nag-cruise ng mga braso. Hoy matanda, ang bagal-bagal mong magtrabaho. Paano ka ba natanggap dito? O baka naman dahil desperado ng kumpanya, kaya kahit sino na lang tinatanggap? Hindi natinag si Don Aro. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa, pero nakikiramdam siya sa mga susunod na galaw ni Darling. Aba, bastos din pala tong janitor na to ah. Hindi marunong rumespeto sa mga boss niya. Sarkastikong sabi ni Darling. Tumawa ang dalawa niyang kasama. Hindi pa siya nakontento. Kumuha siya ng iced coffee mula sa kanyang assistant at biglang itinapon ito sa sahig. Malapit pa sa mga paa ni Don Aro. Ayan, linisin mo yan ng maayos, matanda. Utos niya sabay tawa. Baka naman gusto mong lumuhod at dilaan na rin yung sahig para masigurong malinis. Nagpanting na ang tenga ni Don Aro pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya hindi pa oras para ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglilinis. Habang si Darling naman at ang kanyang mga alipores ay patuloy na pinagtatawanan siya. Tingnan mo nga yan. Ang laki ng katawan pero parang duwag. Wala man lang reklamo. Para lang siyang robot na walang emosyon.
Dugtong pa ni Darling. Napansin ng ibang empleyado ang ginagawa ni Darling, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Lahat sila ay takot sa kanya. Alam nilang kaya niyang ipatanggal ang sinumang hindi niya magustuhan. Sa loob-loob ni Don Aro, lalong tumitindi ang kanyang misyon. Kailangang malaman ni Dustin ang katotohanan tungkol kay Darling bago pa mahuli ang lahat. Isang gabi habang naglilinis si Don Aro sa hallway, malapit sa VIP lounge ng modeling agency, may narinig siyang mahihinang boses na nag-uusap sa loob. Medyo madilim ang paligid at alam niyang wala namang tao sa opisina. Maliban na lang kung may ginagawang sikreto nasa loob ng silid. Maingat siyang lumapit at dahan-dahang pumwesto sa likod ng isang malaking halaman at nakinig ng mabuti. "Good job, Mr. Ortega," sabi ng isang pamilyar na tinig. Napakunotong noon ni Don Aro. Boses iyon ni Darling. Sa wakas, wala ng babaeng yun. Dugtong pa nito na may halakhak. Buti na lang talaga tinulungan mo akong sirain siya sa harap ng lahat. Halos pigilan ni Don Aro ang paghinga. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. "Alam mo naman, Iha," sagot ng matandang si Mr. Ortega na siya palang kasabwat kay Lara noon. "Kapag may bayad, gagawin ko ang kahit na ano. At sigurado akong hindi na makakabangon si Lara mula sa kahihiyang inabot niya. Lalo na nang makumbinsi natin si Dustin na madumi siyang babae." Muling tumawag si Darling. Ay nako, ang dali-dali lang niyang manipulahin. Isang fake na ebidensya lang naniwala ka agad. Gwapo nga, pero ang tanga-tanga naman pagdating sa babae. Ngayon, akin na siya. Lalong nag-init ang dugo ni Don Aro. Gusto niyang sumugod at ilantad ang katotohanan pero nagtitimpi siya. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng konkretong ebidensya upang tuluyang pabagsakin si Darling at si Mr. Ortega. Pero teka, muling nagsalita si Darling. Siguraduhin mong walang makakaalam sa ginawa natin. Lalo na yung janitor na yan. Alam mo ba, napapansin ko, parang palagi siyang nakikinig sa paligid. Baka kung ano nang alam nun. Napahawak naman si Don Aro sa kanyang sombrero at bahagyang umatras. Alam niyang kapag nahuli siya sa eksenang yon, posibleng mapornada ang kanyang plano. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Mr. Ortega. "Walang makakakuha ng ebidensya laban sa atin. Hindi rin babalik si Lara para ipagtanggol ang sarili niya. Sigurado na tayong panalo dito." Napangisi si Darling. "At siguradong tuloy na rin ang kasal namin ni Dustin." "Ano?" Napamura si Don Aro sa isip niya. "Kasal?" Hawak ang kanyang walis, dahan-dahan siyang umatras papalayo sa pintuan. Kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa huli ang lahat. Sa pagbabalik ni Don Aro sa kanyang opisina, hindi na siya ang simpleng janitor na nakasuot ng lumang uniforme at may hawak na walis. Ngayon, siya na ang makapangyarihang CEO na nakaupo sa kanyang maluwag na opisina. Suot ang kanyang mamahaling suit. Malalim ang kanyang paghinga habang dahan-dahang tinanggal ang salamin na suot niya bilang bahagi ng kanyang pagpanggap. Tumingin siya sa malaking bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ng tanawin ng syudad na kumikinang sa gabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. "Sabi ko na nga ba, hindi ka nararapat sa anak ko." Mariing bulong niya habang napahawak sa kanyang sentido. Napuno ng galit ang kanyang dibdib. Niloko si Dustin. Niloko ang kanyang anak. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito. Tumayo siya, tinawag ang kanyang assistant. "Ihanda mo lahat ng ebidensyang makakalap natin laban kay Darling at Mr. Ortega. Gusto ko na sa oras na bumalik si Dustin mula sa Japan, tapos na ang lahat ng to." "Yes, sir." Mabilis naman na sagot ng kanyang assistant. Habang iniwan siyang mag-isa sa opisina, muling tumingkad ang determinasyon sa kanyang mga mata. Iisa lang ang iniisip niya. Iligtas ang anak niya mula sa isang babaeng mapanlinlang. Samantala, sa wakas ay nakarating na rin si Dustin sa Pilipinas matapos ang 3 linggong business trip sa Japan. Pagod man sa biyahe, hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik na muling makabalik sa opisina at makita si Darling.
Sa loob ng 3 linggong pananatili niya sa ibang bansa, ginugol niya ang oras sa pag-aasikaso ng negosyo, pagpupulong sa mga investors at pag-aaral ng mga bagong oportunidad para sa kanilang kumpanya. Gayunpaman, kahit gaano siya kaabala, hindi niya naaalis sa isipan ang nangyari bago siya umalis. Ang iskandalong bumalot sa buhay niya at ang pagkawala ni Lara. Ngayong nandito na siya, hindi niya alam na may malaking revelasyon ang naghihintay sa kanya. Hello, babe? Yes, babe. I'm on my way na sa rehearsal studio. Ikaw, nasa office ka na ba? Kasalukuyang kausap ni Darling kanyang kasintahan na si Dustin sa kabilang linya. Nagmamadali siyang naglalakad ngayon patungo sa studio dahil ngayon ang final practice nila para sa runway na gaganapin mamayang gabi. No, hon. Actually, papunta na rin ako dyan. On the way na rin. Biglaan kasi ang pagtawag ni Papa ng meeting. Nandyan daw siya ngayon. Sagot naman ni Dustin. Talaga? Your dad is here? So kailangan ko palang magpakitang gilas. Don't worry, babe. Gagalingan ko. Hindi ka mapapahiya. Sagot naman ni Darling na ngayon ay nakaramdam ng excitement dahil sa wakas ay makikilala niya na rin ang ama ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Okay, babe. See you later. Drive lang muna ako. I love you. Okay, babe. Ingat ka. I love you. Ilang sandali pa, hindi pa man nakakapasok si Darling sa loob ng studio room ay uminit na agad ang kanyang ulo. Natilamsikan siya ng maruming tubig mula sa pinagmamop ng janitor doon. Puti pa naman ang suot na damit ni Darling kaya naman hindi niya napigilang mapahiyaw sa galit. What the? You are so careless. Wala ka bang mga mata? Sigaw ni Darling sa matandang lalaki na nabigla rin sa nangyari at yakap-yakap ang kanyang hawak na pang-mop. Ma'am, hindi ko ho sinasadya. Hindi ko naman po alam na nariyan kayo sa likod. Hindi mo alam na nasa likod ako? Ang tanga-tanga mo naman. Dapat sa'yo nawawalan ng trabaho dahil napakabobo mo. Alam mo ba kung magkano tong suot ko? Kulang pa yung 1 taon mong sasahunin para mabayaran to. Wala kang kwenta. Etong sa'yo. Dalang matinding galit na nararamdaman ni Darling sa kawawang matandang janitor na kaya niyang buhatin ng balde na may lamang maruruming tubig tsaka walang ano-anong ibinuhos ito sa buong katawan ng matandang janitor. Nang biglang dumating si Dustin. Darling? Napapitlag si Darling. Mabilis niyang nilingon si Dustin at agad na nag-iba ang kanyang ekspresyon. Mula sa isang mataray at aroganteng babae, bigla siyang nagmukhang kawawa. Tila isang batang nagsusumbong sa kasintahan. Babe, mabuti nandito ka na. Look at me. Tingnan mo naman to, ang dumi-dumi ko. Sinadya ng janitor na to na tilamsikan ako ng maraming tubig. Naglakad siya palapit kay Dustin, parang bata na nagsusumbong sa magulang. Ang mahal pa naman ng suot ko. Paano ko na to maisusuot sa rehearsal mamaya? Napakawalang kwenta niya. Dapat tanggalin siya sa trabaho. Ngunit imbes na kampihan siya ni Dustin, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa gulat, naging pagkalito. At kalaunan ay naging matigas at malamig. Darling, malalim at puno ng diin ang tono ng boses ni Dustin habang dahang lumapit sa kanila. That man is my father. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Darling. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay biglang nagdilim ang paligid. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi. Hindi totoo to. Hindi pwedeng siyang ama ni Dustin. Napabaling ang tingin niya sa matandang janitor. Nakatayo lang ito sa gilid at basang-basa mula ulo hanggang paa sa maruming tubig na siya mismo ang bumuhos. Tito, Aro? Nanginginig ang kanyang boses. Halatang gulat na gulat. Hindi siya sinagot ni Don Aro. Nakatitig lang ito sa kanya. Pero sa ilalim ng titig na yon, alam niyang nakita na nito ang tunay niyang kulay. Napakuyom ang kamao ni Dustin habang mabilis niyang nilapitan ang kanyang ama. Pa, ayos ka lang ba? Baka sa kanyang boses ang pag-aalala. Agad niyang tiningnan ang basang suot ni Don Aro. Kita niya ang maruming tubig na bumabalot sa katawan nito. Ano bang ginagawa mo rito at bakit ka nag-aastang janitor?
Ngunit hindi sumagot si Don Aro. Sa halip ay tinuwid nito ang kanyang tindig at mabagal na huminga. Tsaka ibinali ang malamig na matalim na tingin kay Darling. Walang ibang salita ang lumabas sa kanyang bibig, pero sabat na ang paraan ng kanyang pagtitig upang iparamdam kay Darling ang matinding galit at pagkadismaya. Hindi pa man siya nagsasalita pero parang pinipiga ng dibdib ni Darling sa sobrang kaba. Napalunok siya. Hindi niya alam kung paanong ililigtas ang sarili sa sitwasyong ito. Sa loob ng opisina ni Don Aro, tahimik at mabigat ang hangin. Nakapako ang tingin ni Don Aro kay Darling at Mr. Ortega, habang si Dustin naman ay nakaupo sa tapat ng kanyang ama. Halatang naguguluhan. Ramdam ang tensyon sa loob ng silid. Pa, ano bang nangyayari? Tanong ni Dustin ay hindi maitago ang pagtataka sa mukha. Mabagal na sumandal si Don Aro sa kanyang upuan. Pinagkrus ang mga daliri at tiningnan ng matalim sina Darling at Mr. Ortega. Kita sa mukha ng dalawang kaba, lalo na si Darling na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Dustin, panimula ng Don. May isang bagay akong gustong malaman mo. At gusto kong pakinggan mo ito ng mabuti. Tumikim siya at saka tumingin kay Mr. Ortega. Ikaw na mismo magsabi sa anak ko kung ayaw mong mas lumala pa ang sitwasyon mo. Ha? Napalunok si Mr. Ortega at halatang nag-aalangan. Sir, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Huwag mo akong gawing tanga, Mr. Ortega. Putol ni Don Aro. Ang malamig na boses nito ay parang dagok sa tenga ng matanda. Narinig ko mismo ang usapan ninyo ni Darling. Kung gusto mong may matira pang dignidad mo, sabihin mo na ang totoo. Dustin's forehead creased. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Anong usapan? Talaga hong wala akong alam, Sir Dustin. Naniniwala kayo sa akin, di ba? Hindi ko po gagawin yon. Desperadong sagot ni Mr. Ortega. Nagkakandahawak sa mesa na parang may balak pang lumuhod. Sinungaling ka. Madiin ang boses na Don Aro. Ikaw ang nag-drug kay Lara noong gabing yon, diba? Dahil sa'yo kaya hindi siya nakapagtanggol sa sarili niya. Pinaglaruan niyo ang buhay ng inosenteng babae para lang sa kasakiman ninyo. Palibhasa ng mga panahong yon ay sinira ni Lara ang CCTV sa silid na yon, kaya wala talagang ebidensya. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Dustin. Wait, Lara? Napatingin siya kay Darling at biglang lumamig ang pakiramdam niya. Nagpanik naman si Darling. Wait, hindi totoo yan. Wala akong alam dyan. Huwag mo akong gawing tanga, Darling. Biglang lumakas ang boses na Don Aro. Alam kong matagal mo nang gustong sirain si Lara. At ngayon ikaw ang dahilan kung bakit nawasak ang relasyon ninyo ni Dustin. Hindi. Sinungaling niya si Lara. Siya ang malandi. Siya ang pumatol sa matandang yon. Wala akong kinalaman dyan. Hysterical na sigaw ni Darling. Hindi na alintana kung gaano siyang kapathetic tingnan. Enough! Malakas na tinapik ni Don Aro ang mesa. Tapos na ang laro mo, Darling. Lahat ng kasinungalingan mo, tapos na. Ikaw ang patunay na marumi dito. Napatingin si Dustin kay Darling na unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Tell me the truth, Darling. Nag-aalangan naman si Darling. Pinipilit ang sarili na magsinungaling pa rin. Mahal kita, Dustin. Wala akong ginawang masama. Please, maniwala ka sa akin. Enough. Halos sumabog na sa galit si Dustin. Tumayo siya tinigitigan si Darling na parang hindi niya ito kalala. Nagtiwala ako sa'yo. Iniwan ko si Lara para sa'yo. Pinalayas ko siya sa buhay ko. Pero ngayon sinasabi mo ang kasinungalingan ng lahat? Napapikit si Dustin at napailing. Galit na galit sa sarili. Ang tanga ko? Dustin, hindi ganon. Umalis ka na, Darling. Nanlumo naman si Darling. Hindi siya makapaniwala na mabilis siyang nabuko. Dustin, please. I said get out. Tuluyan ang napaiyak si Darling at alam niyang tapos na ang lahat.
Samantala si Mr. Ortega ay tulala at nanginginig. Alam niyang lagot na siya. You will both pay for what you've done. Malamig na sabi na Don Aro. I will make sure of that. Nang makalabas na Darling at Mr. Ortega sa opisina, saka naman bumuntong hininga si Don Aro tsaka inilabas ang isang USB. Dustin, anak. Seryoso ang kanyang boses. Alam kong hirap kang paniwalaan ang lahat ng to. Pero may gusto akong ipakita sa'yo. Dahan-dahan niyang sinaksak ang USB sa computer at pinindot ang play button. Lumabas sa screen ng CCTV footage ng isang private room sa kanilang agency. Sa video, kitang-kita si Darling at si Mr. Ortega na palihim na nag-uusap. Good job, Mr. Ortega. Ang galing mo talagang umarte. Wala na magtatanggol kay Lara ngayon. Nakakadiri siyang babae. Buti nga sa kanya. Alam mo namang hindi siya bagay sa mundo natin, hindi ba? Oo nga. Ang dali niyang ma-frame up. Wala nang maniniwala sa kanya ngayon. At ikaw naman, siguradong ikaw na talaga ang magiging queen ng agency. Siyempre kasama mo si Dustin. Hindi niya kailanman gugustuhin bumalik sa babaeng yon. Tama. And soon, magiging Mrs. Darling Santiago na ako. Walang makakapigil sa akin. Nanginginig sa galit si Dustin habang pinapanood ito. Kitang-kita sa video kung paanong pinaplano ni Darling at Mr. Ortega ang paninira kay Lara. Hindi lang ito simpleng intriga. Sinadya nilang sirain ang buhay ng babaeng minahal niya. Son of a... Napamura na lang si Dustin tsaka napahampas ang kamao sa mesa. Damn it! Paano ko nagawang maniwala sa kanya? Paano ko nagawang talikuran si Lara? Bakas ang galit at pagsisisi sa kanyang mukha. Napailing naman si Don Aro. Dahil magaling siyang magsinungaling, anak. At dahil pinili mong paniwalaan ang gusto mong paniwalaan. Muling sumandalang Don sa kanyang upuan at pinagmasdan ng kanyang anak na halos hindi makapaniwala sa napapanood niya. Dustin, seryosong sabi niya. Kaya ako nagpapakababa at nagpanggap na janitor. Ay dahil hindi ako kumbinsido kay Darling, iho. Hindi ako madaling lokohin. May kutob na ako may tinatago siya. At gusto kong makita mismo kung anong klaseng babae siya. Tiningnan niya ang anak ng diretso. At tama nga hinala ko. Wala siyang ibang inisip kundi sirain si Lara at manipulahin ka para mapunta sa kanya. Hindi naman makapagsalita si Dustin. Parang bumagsak ang buong mundo niya. Ang babaeng pinili niyang ipalit kay Lara. Ang babaeng pinaglaban niya ay isa palang traidor. Napayuho naman siya. Mariing ipinikit ang mga mata. Pagsisisi, matinding galit sa sarili. Mas pabor pa rin ako kay Lara, anak. Dagdag ni Don Aro. Dahil kahit kailan, hindi siya nanggagamit. Hindi siya nanira. Malinis ang puso niya. Pero ikaw, iniwan mo siya ng walang laban. Napalunok naman si Dustin at hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan. Nakahawak si Dustin sa kanyang sentido. Pilit nilalabanan ng mabigat na emosyon. Pagsisisi, galit, sakit. Lahat ng iyon ay bumabalot sa kanya. Nais niyang humingi ng tawad kay Lara. Nais niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit paano? Hindi niya na alam kung nasaan ito. Damn it! Napabuntong hininga siya at napaupo si Cecilia. Nanginginig ang kamay sa frustration. Iniwan niya si Lara sa oras na kailangan siya nito. At ngayon, baka huli na ang lahat para bumawi. Samantala sa labas ng opisina, kasabay ng pagkakulat at takot ni Darling at Mr. Ortega, dumating ang mga pulis. Miss Darling Monteverde? Mr. Ramon Ortega, may warrant of arrest laban sa inyo. Sumama kayo sa amin na mapayapa. Danla kayo mga mata ni Darling. What? Arestado? Napatingin siya kay Dustin at nagbabaka sakaling ipagtanggol siya nito. Babe, sabihin mo sa kanila, hindi to totoo. Hindi ako masama. Ngunit isang malamig na tingin lamang ang isinukli ni Dustin. I saw the proof, darling. Matigas niyang sabi. Hindi mo na ako maloloko. Napaatras si Darling at halos mabaliw sa takot at inis.
No! Hindi to maaari, Dustin. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Ngunit wala na siyang nagawa nang dakmain siya ng mga pulis at pasasan. Si Mr. Ortega naman ay hindi na rin nakapalag. Habang isinasakay sila sa patrol car, nakatayo lang si Dustin sa tapat ng bintana. Walang emosyon sa kanyang mukha. Tumingin si Don Araw sa kanyang anak. Tapos na ang chapter na yan, Dustin. Pero paano naman ang totoong mahal mo? Napatingin si Dustin sa malayo. Kailangan kong hanapin si Lara. Kahit saan. Kahit anong mangyari. Wala nang sinayang na oras si Dustin. Matapos niyang malaman ang lahat, agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hanapin si Lara. Kahit saan. Kahit anong paraan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito natatagpuan. Dumaan ang mga linggo nang walang humpay na paghahanap. Nakipag-ugnayan siya sa mga kakilala. Nagpadala ng mga tao sa iba't ibang probinsya at walang sawang naghintay ng balita. Hanggang sa isang araw, dumating ang tawag na pinakahihintay niya. Boss, natagpuan na po namin si Ma'am Lara. Parang tumigil ang mundo ni Dustin. Nasaan siya? Nasa isang maliit na bayan sa Bicol, boss. Tahimik siyang namumuhay doon. At sa tingin ko po ay buntis siya. Napakurap si Dustin. Buntis? Opo, boss. Malaki po ang kanyang tiyan at para nga pong kabuanan niya eh. Hindi naman makagalaw si Dustin sa narinig. Ilang segundong katahimikan bago siya muling nakapagsalita. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako ngayon din. Pagdating ni Dustin sa terminal, nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan. Hindi pa man siya nakakalayo, isang malakas sa sigaw ng babaeng umalingaw-ngaw sa paligid. Tulong! May babaeng manganganak! Napatingin siya sa direksyon ng sigaw at nakita ang isang maliit na kumpulan ng mga tao. Kinabahan siya at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagmadali siyang lumapit. Paglapit niya para siyang nawalan ng hangin nung makita kung sino ang babae. Si Lara. Nakasalampak ito sa sahig. Pawisan, namumutla at kita sa mukha ang matinding sakit na nararamdaman. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan at baka sa kanyang mga mata ang takot at pagod. Diyos ko, Lara. Napabulong si Dustin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang makita siya ni Lara, namilog ang mga mata nito. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ang lalaking nasa harap niya o talagang naroon si Dustin. Dustin? Mahina niyang sabit bago mapangiwi sa sakit. Hindi na nag-isip pa si Dustin. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Lara at marahang hinawakan ng kanyang mukha. Huwag kang mag-aalala, dadaling kita sa ospital. Sa gitna ng matinding kirot na nararamdaman, hindi maiwasan ni Lara ang bumuhos ang kanyang luha. Bakit ngayon pa? Bakit sa ganitong sitwasyon sila nakita? Mabilis na binuhat ni Dustin si Lara sa kanyang bisig. Para siyang baliw na tumatakbo. Umihingi ng saklolo habang mahigpit na yakap ang babaeng matagal niya nang hinanap. Sadali na lang, Lara, hindi kita pababayaan. Humawa ka lang. Habang hawak-hawak niya ito, dama niya ang panghihina ni Lara. Hindi niya kayang mawala ito. Hindi na. Hindi na muli. Pagkarating sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Emergency to. Ilagay siya sa delivery room. Bilis! Habang tinutulak ng mga staff ang stretcher papasok sa loob, napahawak si Lara sa kamay ni Dustin. Nanginginig siya. Takot na takot. Dustin! Mahina niyang bulong at tila nagmamakaawa. Hinawakan ni Dustin ang kanyang kamay at masuyong hinalikan nito. Laban lang, Lara. Nandito ako, hindi na kita iiwan. At doon, tuluyang pumasok si Lara sa loob ng delivery room. Habang si Dustin naman ay naiwan sa labas, nakatayo at hindi mapakali. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay hindi na siya ang mahalaga. Dahil sa loob ng kwartong yon, ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, si Lara at ang posibleng anak niya, lumaban sa pagitan ng sakit at pagsilang. Pagkalipas ng ilang oras, isang malakas ngunit munting iyak ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng delivery room. Congratulations, sir! Isang malusog na baby girl ang anak ninyo. Hindi naman alam ni Dustin kung paano siya hihinga ng maayos.
Para bang tumigil ang kanyang mundo nang marinig ang balita. Isang sanggol. May anak na siya kay Lara. Nang lumabas ang doktor, bitbit nito ang isang maliit na nilalang. Balot sa puting kumot. Agad na lumapit si Dustin at sa unang pagkakataon nakita niya ang kanyang anak. Maliit, mahinahon, napakaganda. Nanlambot ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan niyang iniabot ang kamay upang hawakan ang maliit na daliri nito. Nang bumuka ang munting kamay ng sanggol at hinawakan siya, doon na tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Anak, hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Purong-puro, walang halong alinlangan. Nang mailipat na si Lara sa recovery room, agad siyang pumasok. Tahimik lamang si Lara habang nakahiga. Halatang pagod at mahina. Ngunit kahit papaano, maaliwalas na ang kanyang mukha. Sa tabi niya, naroon ang kanilang anak na mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan namang lumapit si Dustin at naupo sa gilid ng kama. Lara, mahina niyang tawag. Hindi siya nalingon ni Lara. Nanatili ito nakatingin sa kisame. Halatang umiiwas. Napabuntong hininga si Dustin. Alam niyang hindi ito magiging madali. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Hindi pa rin nagsalita si Lara. Nagpatuloy si Dustin. Alam ko kung gaano kitang sinaktan. Kung paano kitang pinabayaan nung kailangan mo ako. Mas pinili ko maniwala sa iba kesa sa'yo. At dahil doon, nawala ka sa akin. Nawala ang pagkakataong alagaan kita. Ang pagkakataong makasama kayo ng anak natin. Kumuyom naman ang kamuon ni Lara. Kita sa kanyang mukhang pigil na emosyon. Dustin, malamig ang kanyang boses nang sa wakas ay nagsalita siya. Bakit ka ba nandito? Napalunok si Dustin. Dahil hinanap kita. Hindi ko matanggap na nawala ka ng ganun lang. Hindi ko matanggap na nasaktan kita. Na iniwang kita. Lumingon na si Lara sa wakas. At sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Dustin ang sakit sa mga mata niya. At anong gusto mo mangyari? Nakalimutan ko na lang lahat ng ginawa ninyo sa akin. Natanggapin kita pabalik na parang walang nangyari. Napalunok naman si Dustin. Lara, alam kong hindi ganun kadali yun. Pero gusto kong bumawi. Hindi lang sa'yo, kundi sa anak natin. Napangisi ng mapait sa Lara. Bumawi? Kung talagang gusto mong bumawi, nasan ka nung pinagbubuntis ko siya? Nasan ka nung walang-wala ako? Nung kinailangan ko magtrabaho habang lumalaki siya sa sinapupunan ko? Alam mo bang ilang gabi akong umiiyak sa sakit? Sa gutom, sa takot. Alam mo bang ilang beses kong pinag-isipang bumalik sa inyo pero hindi ko magawa dahil alam kong wala namang maniniwala sa akin. Bawat salita ni Lara ay parang patalim na tumatarak sa puso ni Dustin. Hindi niya ito masisi. Totoo ang lahat ng sinabi nito. Pinabayaan niya ito. Ipinagpalit niya ito. Alam ko, Lara. Mahina niyang sabi. At kahit anong gawin ko, hindi ko mababago ang nakaraan. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na hindi ko nahahayaang maulit pa yon. Huminga ng malalim si Lara at tila pinipigilan ng sariling umiyak. Dustin, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan ulit. Napaawang ang bibig ni Dustin ngunit walang lumabas sa salita. Dahil alam niyang hindi niya ito pwedeng pilitin. Napatingin si Lara sa anak nilang mahimbing na natutulog. Pero hindi ko ipagkakait ang anak mo sa'yo. Kung gusto mo maging ama sa kanya, hindi kita pipigilan. Saglit na natahimik si Dustin. At sa kabila ng sakit ng pagtanggi ni Lara, alam niyang ito ang tamang simula. Isang hakbang patungo sa pagtubos ng kaniyang pagkakamali. Nang lumisan si Lara mula sa Maynila noong mga panahong yon, wala siyang ibang dala kundi ang kaunting damit. Pera na halos hindi aabot ng 1 linggo. At isang pusong basag sa sakit at pagtataksil. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi na siya babalik pa. Muling bumalik si Lara sa probinsya ng kanyang lola sa Bicol. Sa isang maliit na baryo kung saan siya lumaki.
Doon tahimik siyang namuhay, malayo sa gulo ng Maynila, malayo sa taong minsan niyang minahal, si Dustin. Ngunit hindi niya alam buntis na pala siya, hanggang sa nagdesisyon siyang magpatingin sa isang komadrona sa kanilang baryo at doon tuluyang bumagsak ang kanyang mundo. Buntis siya at wala siyang ibang maaaring maging ama ng dinadala niya kundi si Dustin. Nang malaman niya nagdadalang tao siya, hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, kaba o galit. Paano na siya? Wala siyang katuwang sa buhay. Wala siyang hanap buhay. At higit sa lahat, wala nang ama ng kanyang anak. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya kayang ipalaglag ang bata. Kasalanan ba ng inosenteng sanggol ang lahat ng nangyayari? Hindi. At kahit kailan, hindi niya hahayaang maranasan ng anak niya ang sakit ng pagtalikod. Tiniis ni Lara ang lahat ng hirap ng pagbubuntis. Nagtrabaho siya sa isang maliit na panaderya bilang tagapagpahira ng itlog sa pandesal tuwing madaling araw. Pagkatapos noon, maglalako siya ng gulay sa palengke upang kahit papaano ay may pandagdag sa panggastos. Sa kabila ng matinding pagod, tiniis niya ang lahat para sa kanyang anak. Dumaan ang 9 na buwan nang walang halong balita mula kay Dustin, kahit hindi ito naganap sa kanya. At iyon ang lalong sumakit sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang kalimutan ang pangarap ng isang masayang pamilya. Hindi na siya muling aasa pa. Samantala, makaraan ng ilang araw ay nakalabas na rin ng ospital si Lara at doon siya tumuloy sa maliit na bahay na tinitirhan niya. Sa kabila ng malamig na pagkikitungo ni Lara, hindi sumuko si Dustin. Kahit paulit-ulit siyang pinalalayas, kahit hindi siya iniimikan, nanatili siyang nakasunod sa kanya. Pagkalabas ni Lara sa ospital, umuwi siya sa maliit niyang inuupahang bahay sa probinsya. Tahimik ang lugar. Malayo sa gulo ng syudad. Dito niya palalakihin ang anak niyang si Dana. Ngunit ngayon, tila nagulo ang katahimikan niya dahil sa isang taong ayaw siyang tantanan. Habang inaayos niya ang mga gamit sa loob ng bahay, narinig niyang mahinang katok sa pintuan. Alam niya na kung sino iyon. Hindi niya ito pinagbuksan, pero maya-maya lang. Lara, alam ko andyan ka. Mahina ngunit matatag ang boses ni Dustin. Alam ko hindi mo pa ako kayang patawaran pero hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng kahit isang pagkakataon. Pinagpatuloy lang ni Lara ang pag-aalaga sa anak. Kinalon niya si Belle at hinagod ang likod nito upang patulugin. Para sa kanya, sapat na ang 2 taong kayang buhayin ng isa't isa. Hindi niya na kailangan ng iba. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig niyang umulan sa labas. Napatigil siya. Hindi kaya. Dali-dali siyang lumapit sa bintana at sumilip. At doon nakita niya si Dustin. Nakatayo pa rin sa tapat ng bahay niya. Basang-basa sa ulan. Hindi man lang ito umalis o sumisilong. Napakuyom ang mga kamao ni Lara. Ano bang gusto niyang patunayan? Lumipas pang ilang sandali bago niya marahang binuksan ang pinto. Kung gusto mo magkasakit, di magkasakit ka. Matigas niyang sabi. Hindi kita pinilit na maghintay, Dustin. Umalis ka na. Ngunit imbes na umalis, ay bahagyang ngumiti si Dustin. At least, kinausap pa na rin ako. Napalunok naman si Lara. Nag-iwas siya ng tingin. Please, Lara. Seryoso na ngayon ang boses ni Dustin. Hayaan mong bumawi ako sa inyo. Kahit hindi mo pa ako kayang patawarin ngayon. Gusto ko lang na mapatunayan sa'yo na seryoso ako. Na hindi ako aalis. Tahimik na tinitigan siya ni Lara. May parte sa kanya na gustong maniwala. Pero may bahagi rin ng puso niyang natatakot na muling masaktan. Hindi ko alam, Dustin. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kita muling pagkakatiwalaan. Napayuko naman si Dustin. Alam niyang matagal pa bago tuluyang bumalik ang tiwala na Lara. Pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi na siya aalis sa tabi nila. Sa kabilang banda, araw-araw parehong eksena sa pagitan ni Lara at Dustin. Sa umaga, kakatok si Dustin sa kanilang pintuan. Maghihintay at minsan papapasukin ni Lara. Pero hindi para makipag-usap, kundi para lang makita at makalaro ang kanilang anak na si Dana. Habang si Dustin ay abala sa pagpapatawa sa kanilang anak,
Si Lara naman ay palaging abala sa kung anumang gawaing bahay na pwede niyang pagtuunan ng pansin para hindi lang sila mapansin. Ngunit hindi niya gustuhin, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanila paminsan-minsan. May mga pagkakataong natutulala siya habang pinagmamasdan kung paanong kargahin ni Dustin ang anak nila, kung paano nitong hiningitaan si Dana, at kung paanong nagliliwanag ang mukha ng bata tuwing nakikita ang ama. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Minsan may mga gabi ring inaabot si Dustin ng ulan sa labas, ngunit hindi ito umaalis kahit anong utos niya. Madalas niyang sabihin dito na wala siyang lugar sa buhay nila, pero tila wala itong balak makinig. At sa kabila ng lahat, unti-unti, kahit hindi niya inaamin, may bahagi ng puso niyang nagkakabitak-bitak. Dumating ang isang umaga na nagising siya sa masayang tawa ng anak niya. Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya nakaupo si Dustin sa labas ng bahay. May hawak na laruan habang si Dana naman ay tuwang-tuwang nakasampa sa kanyang balikat. Hindi niya napigilan ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Napansin niyang hindi na lang pala ito basta paulit-ulit na sumusubok. Hindi na lang ito nagpapakahirap makuha ang tiwala niya, kundi talagang ginagawa nito ang lahat para mapuna ng mga taon na hindi nito kasama ang kanilang anak. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niya nang pilit itinatanggi. Unti-unti niya nang napapatawad si Dustin. Nang sumunod na araw, matapos ang hapunan, tahimik na naupo sina Lara at Dustin sa maliit na balkonahe ng bahay. Ang lamig ng gabi ay tila nagpapalubag ng kanilang damdamin. Ngunit sa loob ni Lara, may bumabagabag pa rin. Habang si Dustin naman ang bumasag ng katahimikan. Lara, gusto kitang makausap ng maayos. Hindi na kita pipilitin pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Napatingin naman si Lara sa kanya. Hindi na ito kasing tigas tulad ng dati. Ngunit may bahid pa rin ang alinlangan ng kanyang mga mata. Kahit wala ka nang sabihin, Dustin, alam ko na. Sagot niya sa mahina, ngunit kalmado ang tinig. Napayuko naman si Dustin, tsaka marahang hinawakan ng kamay ni Lara. Lara, hindi ko alam kung paano kita babawiin. Hindi ko alam kung paano ko matutubos ang kasalanan ko sa'yo, pero sana, kahit papaano'y mapatawad mo ako. Doon, hindi na napigilan ni Lara ang pagluha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lahat ng bigat na matagal niyang kinikimkim. Alam mo ba kung gaano akong nahirapan, ha, Dustin? Nanginginig ang kanyang tinig habang pinipigilan ng hikbi. Iniwan mo ako. Hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo malang ako binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Napapikit naman si Dustin at pilit nilalabanan ng sakit ng kanyang konsensya. Alam ko, Lara. At alam kong hindi ko na maibabalik ang mga panahong nasayang. Pero gusto kong bumawi para sa'yo at para sa anak natin. Huminga siya ng malalim tsaka nagpatuloy. Naipakulong ko na sina Darling at Mr. Ortega. Hindi na nila tayo gagambalain pa. Tapos ng bangungot na dulot nila sa buhay natin. Nagkatinginan sila, punong-puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Dahan-dahang lumapit si Dustin kay Lara. Tila ba humihingi ng permiso? At sa wakas, si Lara na mismo ang sumalubong sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit habang umiiyak sa kanyang balikat. Mahal kita, Dustin. Bulong ni Lara sa pagitan ng hikbi. Masinigpitan naman ni Dustin ang yakap at tinalikan ng tuktok ng ulo ng babae. Mahal din kita, Lara, at hindi na kita iiwan ulit. Sa ilalim ng tahimik at maliwanag na kalangitan, sa wakas, natuldukan na ang pait ng nakaraan. At sa halip, isang bagong simulang itinakda para sa kanilang tatlo. Si Lara, si Dustin, at ang kanilang anak. Kinabukasan, maagang gumising si Dustin upang ihanda ang lahat para sa isang mahalagang araw. Ngayon ay isasama niya na sina Lara at ang kanilang anak sa mansyon upang ipakilala ang kanyang pinakamamahal na mag-ina kay Don Aro. Tahimik lamang si Lara habang nasa loob ng sasakyan. Iyakap-yakap ang kanilang baby girl na mahimbing na natutulog. Alam niyang mahalaga ito kay Dustin, ngunit may bahagyang kaba pa rin siyang nararamdaman. Pagdating sa mansyon, bumungad sa kanila ang malalaking pintuan na ang malawak na hardin. Sa loob, nakatayo na si Don Aro. Halatang kanina pa silang hinihintay.
Nang makita nito si Dustin na kasama si Lara at ang kanilang anak, hindi maitago ng matandang ngiti sa kanyang muka. Anak, malambing na bati ni Don Aro kay Dustin tsaka nilingon si Lara. At ikaw, Lara, masaya ako makita kang muli. Marahang tumango si Lara. Magandang umaga po, Don Aro. Ngunit ang bubaling ang tingin ni Don Aro sa batang mahimbing pa rin natutulog sa bisig ni Lara, parang may kakaibang kinang ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit at halos hindi makapaniwala na makita ng malapitan ng kanyang apo. Ito na ba ang aking apo? Bulong niya na may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Tumingin naman si Dustin kay Lara tsaka marahang tumango ang dalaga. Oo, Papa. Siya nga po si Baby Dana. Dahan-dahang iniabot ni Don Aro ang kanyang mga kamay at nang ibigay ni Lara ang sanggol sa kanya, hindi mapigilan ng matanda ang mapaluha. Napakaganda niya at kamukhang kamukha mo, Dustin. Tawa nito habang tinatapik ang maliit na noo ng bata. Pero may kurot din ang kagandahan ng kanyang ina. Napangiti naman si Lara at doon niya natuluyang naramdaman ang mainit na pagtanggap ni Don Aro sa kanya at sa kanilang anak. Masayang-masayang matanda, hindi lang dahil sa muli silang nag-aayos si Dustin, kundi dahil sa wakas, may bago ng liwanag na dumating sa kanilang pamilya. Habang nag-uusap sila, hindi napigilan ni Dustin na lingunin si Lara. Sa wakas, buo na ulit ang kanyang mundo. At sa gabing yon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-ina sa loob ng kanilang bagong tahanan, isinumpa niya sa kanyang sarili, hindi niya na kailanman hahayaang mawala pa sila sa kanya. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi na nag-aksaya ng oras si Dustin. Alam niyang ito na ang tamang panahon upang gawin ang matagal niya nang gustong gawin. Ang ipakita kay Lara kung gaano niya itong kamahal at kung gaano siyang kasigurado na hindi siya lang ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Kaya naman, habang naglalakad sila sa garden ng mansyon, kasabay ng paglubog ng araw, biglang huminto si Dustin at humarap kay Lara. Lara, seryoso ngunit puno ng emosyon ng kanyang boses. Wala akong ibang mahihiling pa. Ikaw ang babaeng mahal ko. Ang ina ng anak ko. At ang taong gusto kong makasama habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Lara nang biglang lumuhod si Dustin sa harapan niya at inilabas ang isang maliit na kahon. Nang buksan ito, isang napakagandang singsing ang kumislap sa harapan niya. Will you marry me? Napahawak naman si Lara sa kanyang dibdib at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ilang buwan na nakalipas, puno ng sakit ang kanilang kwento. At ngayon ay heto na si Dustin, nakaluhod sa harapan niya. Nag-aalok ng pagmamahal at panghabang buhay na pagsasama. Hindi niya mapigilan ang pagluha, pero sa kabila ng lahat, alam niyang mahal pa rin siya ni Dustin. Kaya naman, kahit nanginginig pa ang kanyang kamay, tumango siya at may luha sa mga mata na sinabing, Yes, Dustin, I will marry you. Bumunghalit ng tuwa si Dustin at agad siyang niyakap ng mahigpit. Sa sandaling yon, parang nawala lahat ng sakit. Lahat ng pinagdaanan nila. Ang mahalaga, magkasama na silang muli. Ilang linggo lang ang lumipas, ginanap ang kanilang kasal. Isang napakagandang seremonya sa isang malaparaisong lugar, kung saan naroon ang kanilang mga mahal sa buhay. Suot ni Lara ang isang simple ngunit eleganteng puting gown, habang si Dustin naman ay nasa kanyang puting tuxedo. Hindi maalis ang mga mata sa babaeng kanyang pakakasalan. Habang naglalakad si Lara sa gitna ng aisle, may ngiti sa kanyang labi at may ningning sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minsan niyang minahal, minsan nagdulot ng sakit sa kanya, ay siyang muling nagbigay ng pinakamatamis na pangako. Ang maging magkasama, magpakailanman. Sa harap ng altar, nagtitigan sila ni Dustin at doon nila binigkas ang kanilang mga sumpa. Lara, pangako ko, hindi na kita pababayaan. Ikaw at si Baby Dana ang buhay ko. And I will love you forever. Dustin, kahit anong pinagdaanan natin, ikaw pa rin ang taong pinipili at pipiliin ko. Mahal na mahal kita. At sa huli, sa harap ng lahat,
sa harap ng altar at sa harap ng Diyos. Sa wakas, nagtagpong muli ang kanilang mga puso sa tamang panahon. Pagkatapos ang kanilang halik bilang mag-asawa, nagpaalakpakan ang lahat at doon nagsimula ang kanilang bagong buhay. Hindi na bilang magkasintahan kundi bilang isang pamilyang buo at wagas ang pagmamahal. Mula nang ikasal sina Dustin at Lara, naging masaya at payapa ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Hindi na muling nakaranas ng lungkot at pag-iisa sa Lara dahil lagi namang nariyan si Dustin para alagaan siya at ang kanilang anak na si Baby Alana. Pinunan din ni Dustin ang lahat ng kanyang pagkukulang noon. Siniguradong mararamdaman ni Lara ang pagmamahal at respeto na minsan niyang pinagkait dito. At sa bawat araw na lumilipas, napuno ng tawanan at pagmamahal ang kanilang tahanan. Sa kabila ng matinding sakit at pagsubok na pinagdaanan nila noon, natutunan nilang muling magtiwala sa isa't isa. Hindi naging madali ang proseso ng pagpapatawad, lalo na para kay Lara. Ngunit sa pagmamahal ni Dustin at sa kanyang patuloy na pagsisikap na bumawi, natutunan niyang muling buksan ang kanyang puso. Napagtanto niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto at ito ay puno ng pagsubok. Ngunit ito rin ang nagtuturo ng sakripisyo, pag-unawa at pagpapatawad. Samantala si Don Aroy masayang-masaya naman sa naging takbo ng buhay ng kanyang anak. Hindi lamang niya natanggap si Lara bilang bahagi ng kanilang pamilya, kundi buong puso rin niyang minahal ang kanyang apo. Alam niyang tama ang naging desisyon niya noon na subukin ang tunay na ugali ni Darling. Dahil kung hindi, marahil ay hindi nagbago si Dustin at hindi natutunang pahalagahan ng tunay na pag-ibig. Sa huli, nagtagumpay ang pagmamahal ni Dustin at Lara. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nilang sakit at pagkakamali, natagpuan nila ang daan pabalik sa isa't isa. Pinatunayan nilang hindi mahalaga kung ilang beses ka mang nadapa o nagkamali. Ang mas mahalaga ay ang iyong kakayahang bumangon, matuto at bumawi sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon, bilang isang masayang pamilya, sabay nilang hinarap ang bagong yugto ng kanilang buhay, puno ng pagmamahal, tiwala at pag-asa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hello, babe?